Sino ang Diyos Espiritu Santo? Walang paraan para lubos at ganap na maunawaan ang Trinity, ngunit malinaw sa Biblia na ang isang tunay na Diyos ay umiiral ng walang hanggang sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu. Tama ang sinasabi natin tungkol sa tatlong persona na may iisang banal na diwa at kalikasan, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang bawat persona ng Panguluhang Diyos ay magkakapantay at walang hanggan. Walang sino man sa kanila ang mas mababa sa iba. Juan 1:1-2. Ang bawat miyembro ng Trinity ay naiiba sa pagkapersona at gumaganap ng iba't ibang papel o tungkulin. Gamit ang pundasyong iyon, maaari nating tingnan kung sino ang Diyos na Espiritu. Ang Diyos na Espiritu ay ang ikatlong persona ng Trinity at nagmumula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak, Juan 15:26. Ang Espiritu ay ganap na Diyos at walang hanggang umiiral ng ganoon, Genesis 1:1-2, Hebreo 9:14. Bilang Diyos, ang Espiritu ay nagtataglay ng lahat ng banal na katangian, kabilang ang nakakaalam ng lahat, 1 Korinto 2:10-11, pinakamakapangyarihan sa lahat, Lucas 1:35, at nasa lahat ng dako, Awit 139:7-10. Ang Diyos Espiritu ay may kaparehong diwa ng Diyos Ama at Diyos Anak, ngunit naiiba sa pagkapersona mula sa kanila at nagpapasakop sa kanila, Juan 14:26, 16:7. Ang Diyos Espiritu ay isang persona at hindi isang puwersa lamang. Sa madaling salita, siya ay may personalidad, isang isip, damdamin at kalooban. Ang Espiritu ay may mga natatanging katangian at kalikasan, kabilang ang kakayahang makapagpasigla, Gawa 9:31, umaliw, Juan 14:26, at pagsinungalingan, Gawa 5:3. Ang Diyos Espiritu ay gumawa sa buong kasaysayan ng pagtubos sa iba't ibang paraan upang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos at naging instrumento sa paglikha ng langit, lupa at sangkatauhan, Genesis 1-2. Ginabayan ng Diyos Espiritu ang mga Israelita habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, Isaiah 63:11-14. Ngayon, ginagabayan niya ang mga mananampalataya habang hinihintay nila ang pagbabalik ng Diyos Anak, Juan 16:13. Ang Diyos Espiritu ay pansamantala at ayon sa sitwasyon ay nanirahan sa ilang mga tao sa lumang tipan, karamihan sa mga Israelitang hari at mga propeta, upang bigyan sila ng kapangyarihan para sa paglilingkod sa Diyos. 1 Samuel 16:13, Mika 3:8. Ngayon, ang Diyos Espiritu ay permanenteng nananahan sa mga mananampalataya upang bigyan sila ng kapangyarihan para sa paglilingkod sa Diyos. 1 Korinto 3:16, Efeso 2:22. Hinatulan niya ang mundo tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Juan 16:8. Sa buong kasaysayan, dinala ng Diyos Espiritu ang mga may akda ng mga teksto sa Biblia upang matiyak na ang salita ng Diyos ay naitatag bilang mapagkakatiwalaan at totoo. 2 Pedro 1:20-21, 1 Korinto 2:12-13, 2 Timoteo 3:16-17. Ang Diyos Espiritu ay namamagitan din para sa mga mananampalataya sa harap ng Diyos, Roma 8:27. Pinapaalala niya sa kanila ang lahat ng itinuro ng anak ng Diyos at binautismuhan sila upang maging kanyang katawan, Juan 14:16-26, 1 Korinto 12:13-14. Sa pamamagitan ng advokasya at bautismo na ito, kumikilos ang Diyos Espiritu upang magkaisa at magpabanal sa mga mananampalataya upang iayon sila sa larawan ni Kristo, Roma 8:5-17, 29. Ang panghabambuhay na proseso ng pagpapakabanal ay kinabibilangan ng paggabay at pamamahala sa mga mananampalataya sa kanilang mga gawain, Gawa 10:19-20. Pagbibigay sa kanila ng ilang mga talento at kakayahan para sa paglilingkod sa simbahan, Roma 12:6-8, 1 Korinto 12:4-11. Sinasaliksik ang kanilang mga puso at tinutulungan sila sa kanilang mga kahinaan, Roma 8:26-27. Pinag-iisa sila sa kanilang mga pagkakaiba, 1 Korinto 12:13, at nagbibigay ng banal na karunungan, Kawikaan 2. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu, ang mga mananampalataya ay hinuhugasan, pinapabanal, at inaaring ganap sa pangalan ng Diyos Anak,
Unang Korinto 6:11. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.